Amen. Kayo ba'y handa nang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Makiisa po tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon ngayong umaga. Ibinibigay ko na po ang pagkakataon sa ating butihing pastor. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat at welcome po sa presensya ng Panginoon. Kasama natin ngayong umaga. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna yung manalangin. Hallelujah! Father God, salamat po Panginoon dahil kami Panginoon ay iningatan mo. Lord, salamat Panginoon sa napakagandang panahon Panginoon ay pinagkaloob mo Ama sa iyong mga anak sa lugar na ito. Hihiling ko Father God na patuloy mo Lord ingatan ang bawat isa Panginoon at pabantayan mo kami Panginoon sa mga anghel Father God. Sa mga oras na ito, walang anumang distraction ng kaaway ang piling makapasok sa lugar na ito Ama. Salamat po Panginoon sa pagpapalang matatanggap ng iyong mga anak sa lugar na ito. Bigyan mo kami ng katalinuhan Ama sa aming pag-aaralan sa umagang ito at ako bilang yung lingkod Panginoon. Tulungan mo ako maibahagi ito ng ayon lang sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Hallelujah. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ngayon, hallelujah. Mga pagpapalang mula sa Diyos. Naniniwala ba kayo na ang Panginoon ay narito? Kasama natin at tayo mayroong pagpapala mula sa Kanya. Ibibigay ng Panginoon ang pagpapala sa Kanyang mga anak. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Paano ba natin mamimisyur yung grace ng Panginoon? Paano masusukat yun? Ang grace po ng Panginoon na yung perfecto namatay para sa imperfecto. Yun yung grace. Yung imperfecto, yung maluko, yung puro yung puro kababuyan, ang buhay, yung maraming sinaktan, yung mapagsamantala, nabibigyan ng bagong pagkakataon. Pwedeng gumising araw-araw at sabihin, hindi na ako yun. Palakpakan po natin ang Panginoon. The old life has gone behind the new has come. Yan ang grasya ng Diyos. Yung dati mong pagkatao, kinalimutan na ng Diyos. Bago ka na ngayon. Bago na po tayo. Nabubuhay tayo sa grasya ng Panginoon. Nabubuhay po tayo sa biyaya na ng Diyos. Tayo po ay mga bago ng nilalang. Napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi ko nga, hindi tayo tinignan ng Panginoon kung ano tayo nung una. Dahil kung yun, ang tinitingnan ng Panginoon, hindi tayo talaga karapat-dapat para sa Panginoon. Tayo po ay binago na ng Panginoon. Yun po yung biyaya ng Panginoon. Tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. At may 7 verse po akong inihanda dyan para sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang number 1 po, sa mga awit, 118 verse 24. O kahanga-hanga ang gawa na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Basahin po natin lahat. O kahanga-hanga ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Sa umaga po, dapat tayo po ay nagagalak dahil mayroong umaga. At alam natin yung umaga, yun yung pagsikat ng bagong pag-asa sa buhay ng kanyang mga anak. Dapat po tayo lagi nagpapasalamat sa Panginoon. Lagi mong sinasabi sa Panginoon, Lord, sa iyo ako. Sa iyo ang buhay ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa buong maghapon lahat ng magagandang bagay na gusto mong mangyari sa iyo sa buong maghapon, banggitin mo po sa umaga. Magpasalamat ka sa Panginoon.
sa mga biyayang ibinibigay niya. At napakalaking biyaya itong binibigay ng Panginoon sa atin. Magalak, sabi niyan, ukahangahang ang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Binigyan ka ng Panginoon ng bagong araw na naman. Kaya dapat po tayong magsaya, magpasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay nagising ng malakas. Araw-araw ako nagpapasalamat sa Panginoon at binibigkas ko yung mga bagay na gusto kong gawin ng Panginoon sa akin. Nagpapasalamat ako kanina na nagsusunglit si Ian. Sabi ko, Lord, nakikita ko sa kanya isang araw, may isang malaking kongregasyon siyang hahawakan at siya ay magiging isang pastor. Purihin ang Panginoon. Sabi ko nga, hindi tayo tinitingnan ng Panginoon kung ano tayo. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yung finished product natin. Along the way, lumalakad tayo kasama natin siya, darating sa dulo, bago na tayo. Babaguhin at babaguhin tayo ng Diyos sa pamamaraang gusto niya, hindi sa paraang gusto natin. Kaya po sa araw-araw, lagi po nating pasalamatan ang araw na ibinigay ng Panginoon. Pasalamat tayo araw-araw. Bago ka palang bumangon, magpasalamat ka na. Pagbangon mo, kung kaya mo rin lang na huwag munang pumunta sa CR, magbasa ka muna ng salita ng Panginoon. Manalangin ka. Banggitin mo lahat ang gusto mo. Pagpapalain ka ng Panginoon. Panginoon, kung ikaw may business, gusto ko, Panginoon, ganito yung magiging binta ko sa maghapon. Meron kang rent-a-car, sabi yung Panginoon, lahat ito ay magtatrabaho ngayon. Meron kang maliit na business, Panginoon, palakihin mo ito. Panginoon, bigyan mo ng matataas na grade sa aking mga anak. Panginoon, ingatan mo siya sa buong maghapon. Yung ating pong prayer, wala po itong katapusan, pananalangin natin. Ang prayer po natin, hindi lang yung binabanggit natin dito sa ating pananalangin. Kung ikaw ay nag-pray, ba gusto mo magkaroon, Panginoon, gusto ko magkaroon ng maraming kaibigan. Tapos pag lumabas ka ng simbahan, pag may bumati sa'yo, good morning po. Ang response mo, anong gumanda? Anong maganda sa morning? Kinukontra nung iyong prayer, yung prayer mo kinukontra ng ginagawa mo. Yun ang prayer mo. Dapat paglabas mo, bumabati ka. Hi, good morning. Para magkaroon ka ng maraming kaibigan. Yung prayer po natin, araw-araw yan natin ginagawa. Kaya nga yung lahat sa umaga pa lang, lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, dapat yun ang binabanggit mo. Yun ang sinasabi mo lagi. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. Araw-araw tayong humingi sa Kanya. Hindi po ang Diyos tulad ng tao na nagsasawa. Siya lagi siyang nananabik na tayo'y laging magpasalamat at humingi sa Kanya. Yun po yung biyaya ng Panginoon na sinasabi niya. Binigyan niya yung araw para sa atin. Para tayo ay magkaroon ng magandang buhay. Kaya po lahat banggitin po natin sa Panginoon. Yung pangalawang verse ng pagpapala po, sabi po sa Kawikaan, chapter 16, verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang lahat ng ating gagawin. Naalala ko tuloy, nagpa-check kami ni Paul dahil, di ba nung nakaraan, alam naman natin lahat, umiyak ako, kaming buong pamilya, na talagang na-detect siya na mayroong cancer. Pero patuloy akong nananalangin sa Panginoon. Tumatawag sa Panginoon. Lagi kong nababanggit pag siya ay nagdadrums, Panginoon, hindi ko kayang makitang hindi siya magdadrums. Hindi ko kayang hindi mapakinggan yung mga palo niya ng drums, Ama. Kayo po ang magbibigay ng kagalingan sa Kanya. At nung nakaraang araw, Wibes, nang dumating ang biopsy, hindi na siya cancerous. Hallelujah. Ipapasitiskan ko na lang siya kasi nagpaga lang ng kaunti yung grabe ang Panginoon.
Yung lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, pag pinagkatiwala mo sa Kanya, ibibigay po ng Diyos. Lalong tumaas ang level ng aking pananampalataya, aking pagtitiwala sa Panginoon sa nangyayari sa buhay namin. Bakit kailangan magdaan ng bagyo ang kanyang mga anak? Alam niyo ba, pag mayroong bagyong padating, dumidilim ang paligid. Dumidilim ang kapaligiran. At kailangan talagang bumagsak yung bagyo. At after ng bagyo, mayroong pong liwanag. Nililinis ng Diyos ang buhay natin para lalo tayong maging maliwanag. At isang magiging testimony sa buhay mo, pag may mga taong lumapit sa iyo na may mga problemang ganon, ang sasabihin mo, magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Lord, walang imposible sa Panginoon. Kaya ako'y nangako sa Panginoon, ngayong pitsa 1 ng November, gagawin kong 2 hours ang prayer namin dito sa church. Kung sino po ang gusto umattend, 6 na po ang start natin. 6 to 8. Dadagdagan pa natin ang pananalangin sa Panginoon. Wala pong imposible sa Kanya. Lahat ng ating idinulog sa lugar na ito, talaga pong ibinigay ng Diyos. Ang sabi niya sa kanyang salita, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ikaw ay estudyante, nag-aaral ka, gusto mong makapagtapos, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sa umaga pa lang, purihin mo na siya. Magpasalamat ka sa Panginoon, ginising ka ng malakas ang iyong katawan. Lahat ng galaw mo, lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, ipagkatiwala mo sa Diyos. Mangyayari at mangyayari ang mga yan. Yan po yung mga biyaya na gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Bigyan natin halaga ang kanyang mga salita. Hindi po mawawala ng bisa ang kanyang salita kasi ang pinartner ng Panginoon dyan na hindi pa kayang partneran ang kanyang salita, ang langit at ang lupa. Ang sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang aking salita ay mananatili hanggang wakas. Yan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na biyayang ibinibigay sa atin araw-araw. Kaya nga sabi ko, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, kung lihis wala sa Biblia, huwag niyong paniwalaan. Kasi hindi yan magbibigay ng buhay sa inyo. Hindi yan magbibigay ng magandang buhay at mahabang buhay para sa inyo. Kasi yan ay isang kwentuhan lang. Pero pag salita ng Diyos ang ibinibigay sa inyo, paniwalaan ninyo. Huwag nyo nang questionin. Huwag nyo nang tanungin ng Panginoon kung paano kanya pagpapalain. Sumunod ka na lang, pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat. Masarap po magtiwala sa Panginoon. Ang tao sumasablay, pero ang Diyos po hindi. Sabi ko nga, ilalaban ko ng pustahan kahit ang buhay ko. Kung magkamali ang salita ng Diyos, ibibigay ko ang buhay. Ilalaban ko talaga na ang salita ng Panginoon kailanman hindi pwedeng magkamali. Kahit dumating pa ang 1,000 years, lumipas, lahat ng katanungan ng tao na gustong itanong, narito na po ang kasagutan. Kaya kailanman hindi magkakamali ang salita ng Panginoon. Pag pinagkatiwala mo sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong mga pangarap sa buhay, ang iyong mga ari-arian, ang iyong mga layunin sa buhay, ang iyong business, ang pamilya mo, tandaan mo, gagawin ng Diyos na proteksyonan ang lahat ng pinagkatiwala mo sa Kanya. Kaya, yan po yung regalo ng Panginoon sa atin. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Salamat sa Panginoon. Isa pong malaking blessing sa aming pamilya na nawala yung alalahanin.
Halos ilang buwan, nakaabot kami ng Manila. Lahat-lahat. Nag-i-effort ako bilang tao, pero ako'y nagtitiwala sa Panginoon. Nagulat ako nung dumating yung biopsy muli. Halos hindi na, sabi nga ng doktor, huwag mo nang ipabiopsy. Pero hindi ako naniniwala na pababayaan siya ng Panginoon. Nangyari ang kalooban ng Panginoon. Salamat sa kanyang salita. At yung pangatlong verse po, na biyaya mula sa Panginoon. Sabi sa Isaiah 40, verse 13, sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May kapagtuturo ba o makapagpapayo sa Kanya? Wala pong makapagsasabi at makapagpapayo sa Diyos. Hindi po siya tulad ng isang tao na pag sinabi ng tao, pinangakuan ka na bibigyan kita ng pera. Tapos may dumating na isa na medyo malakas sa kanya, huwag mong bigyan. Kasi hindi naman yan talaga totoong tapat sa iyo. At mababago yung isip ng tao at hindi niya ibibigyan. Pero pag ang Diyos po ang nagsabi, wala nang makakapagsabi sa kanya na huwag mong pagpalain yan sila. Huwag mong pagpalain, wala nang makakapagsabi. Pag sinabi ng Panginoon, pagpapalain kong kayong lahat dyan sa Bethel Church, wala pong makakakontra. Walang makakapagsabi na hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Walang piling magpayo sa Diyos. Pag sinabi ng Panginoon na ikaw ay pagpapalain ka niya. Kaya sabi niya, sino ang makapagsasabi ng dapat gawin ni Yahweh? May makapagtuturo ba o makapagpapayo sa kanya? Wala po kahit sino. Kaya pag sinabi na po niya sa kanyang salita, maniwala po tayo. Hindi po ito kayang baliin ng mundo. Bagamat yun ang kanilang pinaninindigan. Yun ang kanilang talagang gustong gawin, baliin ang salita ng Diyos. Pero hindi po yun mangyayari. Talaga pong magaganap ang salita ng Panginoon. Yung nangyayari sa Israel ngayon, alam niyo naman, Matthew 19 ata yan, verse 40 to 43 o to 45, na darating ang araw, kayo'y papaligiran ng mga kalaban ninyo at kayo wawasakin at walang matitira kahit ang inyong pamilya dahil sa hindi nyo pagtanggap sa akin. Pag tayo po ay hindi tumanggap sa Panginoon ng buong puso, hindi po magiging maayos ang ating pamilya. Pero pag ang Panginoon po ang ating pinanghawakan, ang kanyang salita, walang pwedeng makagiba, walang pwedeng magpayo na hindi niya tayo tutulungan. Sinabi na ng Panginoon, tayo tutulungan niya, tutulungan at tutulungan tayo ng Panginoon. At yung pangapat po, ito po pangako na ng Panginoon sa atin sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Grabe po yung plano ng Diyos sa atin. Kumpleto po lahat ng plano ng Panginoon sa atin. Kumpletong-kumpleto. Sa atin po, hindi kumpleto ang plano ng tao. Pero sa Diyos po, kumpleto. Kung minsan may pinagdadaanan ka ng mga problema sa buhay, pero alam ng Diyos. Sabi ko nga, dumaan ka man minsan sa mga pagsubok, sa hindi magagandang sitwasyon ng buhay mo, sa karamdaman, sa kahirapan, sa mga hindi mo akalain bakit ako nagdanas ng ganito, lagi mong tatandaan. Ano man ang pinagdaanan mo, lagi mong tatandaan, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Nakaranas na kayo magpabunot sa dentista ng ngipin? Di ba pa nagpabunot kayong masakit? Turok pa ka lang, masakit eh. Turok pa lang, masakit na. Pero, sabi ng dentista, kung hindi ko ito bubunutin, mapapahama ka kung hindi kita sasaktan. Baka ikamatay mo to. Sa Panginoon po, ganun din. Anak, kaya kita sinaktan kasi alam ko mapapahama ka kung pipilit mo yung lugar na napupuntahan mo. Hinihila ka ng Panginoon
At alam ng Panginoon na pag hinila ka niya, masakit sa una. Pero alam ng Panginoon, ikaw ay maililigtas niya. May mga pamamaraan ng Diyos na hindi natin pamamaraan. Sabi ko nga, tulad ngayon si Paul ay maaaring matanggap siya sa PSU sa kanyang trabaho na mas malaking sweldo. Na hindi siya mapupuyat. May pamamaraan ng Panginoon, pinagpahinga siya doon. At ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng problema para maging valid yung kanyang pagpapahinga. At maramdaman niya, ma-realize niya na mahal siya ng Diyos. May pinagdaanan kang masasakit na bagay na pangyayari sa buhay mo. Pero alam mo, sabi ng Panginoon, anak, kung hahayaan kita dyan, hindi kita sasaktan, mapapahama ka. Yung ginagawa ng Panginoon sa atin, ano man ang pinagdaanan natin, kaya lagi kong sinasabi, ano man ang naranasan mo sa buhay. Lagi mong tatandaan, mabuti ang Diyos sa lahat ng oras. Amen. May Diyos po tayo na magbibigay ng tagumpay sa atin. Amen. Yan po yung mga biyaya ng kanyang salita na ibinibigay sa atin. Na dapat ito po ay ating pinangahawakan. Kung minsan, tinatamad ka mag-attend ng church, lagi mong tatandaan, pag ikaw ay tinatamad, balikan mo palagi yung grasya ng Diyos. Ano ba yung ginawa ng Panginoon sa iyo? Yung pagmamahal ng Diyos sa iyo, pagmamahal ng Diyos sa atin, pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, balikan mo yun. Saan magaling yung buhay natin? Saan galing yung kinakain natin? Saan galing yung tinitirhan natin? Saan galing yung buhay natin? Saan galing yung ating paningin? Saan galing yung ating mga mata, kamay? Para hindi natin siya purihin. Ano ba ang pili natin ipagmalaki? Tayo po, kinabas sa mundo, wala kahit ano. Ano ba ang pili natin ipagmalaki sa Panginoon? Wala naman. Pero ang Diyos, kahit minsan lumalayo tayo sa Kanya, hinihila ko pa palagi ng Panginoon, anak, huwag kang lalayo sa akin. Dahil ako ang buhay. Purihin ang Panginoon. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. Buhay na masagana. At sabi po sa panglima po, sabi sa Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ibibigay naman po ng Panginoon yung lahat ng bagay na kailangan natin. Hindi po pinagkakait ng Diyos ang kailangan natin. Pag inuna natin ang Panginoon, yung lahat po ng ating kailangan, karamdaman man yan o ano man yan, ang Diyos po ang mag-provide. Lagi ko man sinasabi, sa taong tapat, sa gitna ng kahirapan, may kasaganaan sa kanyang tahanan. Sabi po ng Panginoon. Sa taong tapat, may kasaganaan sa gitna ng kahirapan sa kanyang tahanan. Kung natatandaan niyo yung balo, panahon ng tagutong, nung may dumating na propeta sa kanila, sabi niya, lutuan mo ako ng tinapay. Sabi niya, lingkod ng Diyos, ito na lang po yung ano namin, kaunting harina, kaunting langis. At pagkatapos namin kainin ito, ihiga kami at maghihintay na lang ng kamatayan. Pero sabi ng lingkod ng Diyos, lutuin mo, kakain ako. Saka ka na magluto ng para sa inyo. At nung sumunod siya, hindi na sila nawalan simula noon sa gitna ng kagutuman sa kanilang paligid. Pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, hindi po tayo pagkukulangin ang Panginoon. Lagi niyong tatandaan, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa tao. Kaya pong ibigay ng Panginoon pag inuna natin siya. Pag inuna mo ang Panginoon, maa-amaze ka na lang sa gagawin ng Diyos sa'yo. Magugulat ka na lang, naging maayos na ang buhay mo,
naging maganda na yung buhay mo. Meron ka ng mga sasakyan na gusto mo, meron ka ng tahanan na gusto mo, meron kang pamilyang maayos, meron kang mga anak na mga tapos, magiging maligaya ang buhay mo pag talagang binigay mo sa Panginoon. Siya ang inuna mo. Unahin po natin ang Panginoon. At ang susunod po, sa Roma 12 verse 2, huwag ito sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Ano yan? Medyo yan. Huwag umayon yan sa Roma. Sabi po rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Panginoon. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Ito na po ang ating basihan. Sabi ko nga, ito na yung isang truth na dapat natin sundin. Kasi sa mundo, maaari tayong maligaw. Kaya sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hayaan natin ang Panginoon ang magbago ng ating kaisipan. At paano po yan mababago? Mababago po yan sa pamamagitan ng ating pananalangin araw-araw. Kaya po yung pananalangin araw-araw po talaga. Hindi po pwedeng isang beses lang, isang linggo, 2 beses, 4 po araw-araw talaga tayong nananalangin sa Panginoon para laging malakas ang ating spiritual na buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. At yung sunod po, tagay mo po yung sunod. Ito po yung last na sa Pilipos 4 verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Hindi naman nagkulang ang Diyos sa atin. Yung lahat na ipinagagawa sa atin ng Panginoon, bibigyan ka niya ng lakas. Kung may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, lagi ko nga sinasabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kung may pinagagawa sa iyo ang Panginoon, sa lahat ng gagawin mo, magbibigay ng budget ang Panginoon. Diba sa gobyerno, pag mayroong project, mayroong budget, pag inumpisahan mo, tatapusin niya ng Panginoon. Kaya nga tayo ay mag-uumpisa na. Pag makalipat sila Jojo doon ngayon, Webes, maaari itong gigibain na natin, i-extend na natin doon. Kasi hanggat hindi natin inuumpisahan, hindi po dadalo yung pagpapala. Kaya po uumpisahan na natin yan, gigibain na yan, palalakihin na doon. Binilang ko na yung upuan na magkakasya ay 180 na upuan. At ang palpit po natin dito na, tapos ang ating service ay naka-live na po tayo. Bibili tayo ng magandang camera, naka-live na. At para yung halimbawa, wala dito, may biyahe siya, pili niya mapanood. Si Dudoy, pag naka-duty siya, pili niya mapanood. Hallelujah, walang mamimiss na gawain. Kahit po yung ating prayer, ilalive po natin yan. Kasi at tinatarget po natin, tayo ay mananalangin sa buong Puerto Princesa araw-araw. Pag dumating na yung ban na ating hinihingi sa Panginoon, araw-araw tayong iikot sa kasulok-sulukan ng Puerto Princesa para lahat ng utak ng kaaway ay mawasak. Gaya ng ginawa sa Jericho, nung sila lumikot, bumagsak ang mga wall. At pababagsakin natin ang wall ng kalaban sa buong Puerto Princesa at hanggang sa tayo makarating sa mga karapit bayan ng Palawan. Mananalangin tayo araw-araw. Pupunta tayo sa mga opisina ng mga sa governor's office, sa mayor's office,
Makikiusap tayo sa Kanya. Mayor, pwede ba kaming magkaroon ng isang araw na pananalangin dito sa inyo every week? Makikiusap tayo sa office ng gobernador, sa office ng mga makikiusap tayo sa NCCC, makikiusap tayo sa Robinson, makikiusap tayo sa SM, na bigyan tayo ng oras na mananalangin sa kanilang gusali. Na anuman yung mga nilagay ng kaaway sa lugar ng Puerto Princesa, wawasakin ng Panginoon para ang Puerto Princesa magkaroon ng revival at lahat ng tao ay maligtas. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng lakas sa lahat ng ipagagawa niya sa atin. Yan po ang ating gagawin sa tulong ng Panginoon. Alam po, darating ang araw, lahat ng opisyalis ng bayan ng Puerto, mga gobernador, vice governor, mga congressman, mayors, mga board member, mga SB, kapitan o barangay kagawad, lahat sila darating ang araw luluhod sa Panginoon. Sasamba sila sa ating sinasambang Diyos dahil siya ang makapangyarihan ng Diyos. Natatandaan niyo, si Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego, nanindigan sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos, lumuhod ang hari sa ating Diyos. At yan po ang ating gagawin. Sa sama-sama nating pananalangin, mababago ang Puerto Princesa at ang buong Palawan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Maliit lang ang ating pinagmulan. Natatandaan ko ang sabi ng lulo ko noon, nabubuhay pa siya. Apo, walang ibang pinakamalaking puno kundi yung nagmula sa buto. Tayo po itinanim ng Panginoon sa lugar na ito. At nung mabuhay, tayo na po ito, palalakihin at palalakihin tayo ng Diyos. Ipakikilala niya ang kingdom niya sa lugar na ito sa pamamagitan nating lahat. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Isang araw, lahat ng sasakyan ni Sister Liway sasama para iparada sa Puerto Princesa para manalangin na ang microphone na nanalangin sa buong Puerto Princesa. At lahat kayo may mga four wheels. Umiikot tayo, nananalangin, nakataas ang pangalan ng Panginoong Hesus, ipinapanalangin ng buong Puerto Princesa at ang lahat ng namumuno sa Puerto Princesa. Darating ang araw, silang lahat ay luluhod sa Diyos. At tayong lahat ay magkakaroon ng korona ng buhay doon sa kalangitan. Yan po ang pangarap ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sasamahan niya tayo. Lakihan natin ang pagtitiwala natin sa ating Ama. Lalo po akong nangarap ng panalangin mahaba sa response ng Diyos sa pananalangin ko sa aking anak na si Paul. Na biglang naging negative yung cancerous. Kaya wala pong imposible sa Panginoon. Lahat ng ating tinawag, pinanalangin sa Kanya. Lahat ng dumulog dito at nagsabi, panalangin mo ako, Pastor, lahat sila nakapasa. Walang hindi nakapasa na pinanalangin kami sa exam sa lugar na ito. Lahat po sila ay nakapasa. Yung karamdaman, gumagaling. Lord, walang imposible sa Kanya. Sabi ng Panginoon, sasamahan niya tayo. Magtiwala po tayo sa Diyos. Lagi tayong kumapit sa Kanya. Siya po ang ating buhay. Siya po ang ating pag-asa. Siya po ang magbibigay ng tagumpay sa ating buong pamilya. Pararamihin niya ang ating lahi. Pahabain niya ang ating mga buhay. Bibigyan niya tayo ng tagumpay para ipakilala ang kapangyarihan ng Diyos sa lugar na ito sa Kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Sana po, lagi nating nasahin ang salita ng Diyos na ating pong masundan. Na ating pong maipamuhay at magbigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin. Ipaglaban na natin ito. Ipaglaban na natin ang Kanyang salita. Ipaglaban na natin bilang mga anak niya. Manindigan tayo na ang Ama ko, ang Diyos ko, ang source ng buhay ko.
Siya ang source ng lahat ng pangailangan ko. Lakas ng pamilya ko, lakas ng aking mga anak, lahat ng kailangan namin, ang Diyos ang source natin. Huwag tayong tumingin sa kakayanan lang natin. Ang tingnan natin ang ating Diyos. Kasi pag kakayanan natin, baka ma-disappoint tayo kasi alam naman natin kung hanggang saan lang ang kakayanan natin. Pero pag ang Diyos po, ang binigay natin sa Kanya ang lahat, pagtatagumpay po tayo. Salamat sa Kanyang salita sa umaga ito. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat Panginoon sa salita mo, Panginoon, sa umaga ito. Nawa ito, Panginoon, ay maging buhay na namin, Panginoon. Mabuhay sa aming mga katawanan yung mga salita at lumabas sa aming pagkatao, Panginoon. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. At lahat, Panginoon, ng birong karamdaman sa lugar na ito, lalabas silang lahat ay magaling na, Ama. Salamat po, Panginoon. Pamidalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Lord.